Nestor, delivery rider ako sa Shopee. Sanay na ako sa matataas na aldan, kati na may aso, at customer na hindi nang paparamdam. Pero may isang bahay na hindi ko dapat pinuntahan. As delivery ko, no name pero may address. Hindi ito unusual, madalas nangyayari. Padating ko sa location, namang bahay, yung itsura niya parang hindi na tinirahan, pero may ilaw sa loob. Kumatok ako. Pumukas ang pinto, dahan-dahan, walang tunog. Shopee delivery po. Tahimik, walang sumagot, pero may mesa sa hallway. Sa ibabaw may papel. Iwan mo rito, huwag kang titingin sa likod mo. Kinilabutan ako. Tumingin pa rin ako sa likod. Wala naman. Iniwan ko ang parcel. Lumabas ako agad. Pagdating sa motor, may parcel ulit sa top box. Same size, same box, pero may bago. Receiver, Nestor. Akala ko guni-guni lang. Binalik ko ulit sa mesa. Pero ngayon, wala na yung note. Yung mesa, para mas lumapit sa pinto. O baka ako lang yun. Pagbukas ko ng pinto, palabas. Wala na yung motor ko. Parang nilamon ng dilim ang labas. At narinig ko, tunog ng scanner ng Shopee app. Parcel is out for delivery. Tumakbo ko palayo sa bahay. Paglingon ko, hindi na yan yung bahay kanina. Ibang bahay na. Ibang street. Parang gising pero panaginip. Pero nasa kamay ko pa rin ang parcel. Sinarado ko mata ko. Pilit akong nagising. Pero pagdilat ko, nasa warehouse na ako. May supervisor sa harap ko. Nestor, okay ka lang? Kanina ka pa nakatingin sa parcel na yan. Nilapitan niya ako. Pagtingin niya sa label, ang nakasulat na recipient ay Nestor Javier, deceased. Nag-resign ako kinabukasan. Pero tuwing umuwi ako, lagi kong naririnig ang ringtone ng Shopee app sa pulso ko. Wala na akong app. Wala na akong delivery. Pero laging may notification. Parcel is out for delivery. Lagi akong nakakaramdam ng presensya sa bahay. Tuwing gabi, nagkakaroon ng box sa labas ng pintuan ko. Nung minsang sinilip ko, nasa loob ang